is using practical transformer. Pag practical transformer, ibig sabihin maglalagay ka pa ng dependent voltage, yung ginagawa natin. Anong problem natin doon? Hindi mo naman alam if it is a pa ng per unit. Ha? It referred to secondary. Nagamit. Kasi yun yung parang pinaka less prone sa error. Kumbaga yun yung pinaka-safe na gamitin. So, ibig sabihin, kung yan ay equivalent circuit, pipili ka lang if it is referred to primary or referred to secondary. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi porket napilian nyo na yung kung saan referred, kailangan gagamit ka pa rin ng reference. Anong magiging reference mo? Reference mo primary, reference mo yung secondary. Since yung na-discuss ko or na-derive ko sa inyong formula ay with reference sa primary. So, ang gagamitin na nating reference dito ay primary para hindi na tayo magde-derive ng equivalent circuit. So, let us solve. So, let us say that the reference would be primary. So, if ang reference natin is primary, syempre makukuha natin dito si N. N is equals to VP as a value of solve siya. Referred to primary. And alam natin kung referred to primary, ang kailangan nating current ay the primary current. So we could say that IP is equals to S over VP. So it is simply 10 times 10 raised to 3 over 2,400. Ano pong lalabas na value? over 6 po, sir. 25 over 6. Diyan ba yung nagtatapos? Sa tingin nyo, may kulang po ba diyan? Any ideas? Ano yung napakahalagang factor? Based on the problem, ano yung sa tingin yung kulang? Yung kailangan natin i-take into consideration. Full load po. Ano po? Full Power load. po sa secondary. Power sa secondary, full load. Ano pa po kaya? Any ideas? Balikan ng circuits 2. Ano yung kulang? Factor. Power factor or yung bar angle. Since sinabi dito sa problem that the power factor is 0.8 laging and by phasor diagram,
Kaya po napakahalaga ng phasor. May okay? Pitin mo. Or current, ibig sabihin, voltage. Ibig sabihin si current naman ay naririto. Yun yung pinagkaiba. So, ibig sabihin kung ito, magiging, ito yan, may bar angle dito of, since this is on the fourth quadrant, sorry, fourth second. Fourth quadrant, ibig sabihin siya ay negative arc cosine of 0.8. So, ibig sabihin, dapat po yan ang inyong magiging bar angle. Negative of arc cosine 0.8. Ano po lalabas? So, ano yung magiging value na natin ngayon ni IP? IP, Pwede kong paulit paano po naging negative arc cosine po ang ginamit. kaya po ito yung negative since ang ginamit natin dito is reference natin ay voltage. Pero kung ang reference mo ay current, ito ay 0, ito namang voltage mo ang may bar angle. Dalawa lang po kasi ang pamimilian nyo dyan kung sino magiging reference nyo. It's either your reference would be your voltage. So pag reference ngayon, kung ang reference mo na may depende kung sino ang that would give us ano po lalabas? 4.1667 bar angle negative 36.8699. Ship store A. Yan. Okay. Nakuha natin si Karen. Anong sunod natin pwedeng gawin? So, nakuha na natin si Karen. Ano bang formula natin ng VP referred to primary? Diba? Ang formula natin ng VP referred to primary is VP is equals to N VS plus ZEP IP. So, since yun ang ating formula, kailangan una natin si NVS. So, meron na tayong VS, meron na tayong N. So, sino bang wala? ZEP. So, sir, pabuhay ilaw. Pabuhay ilaw. Thank you. So, ang ibig sabihin ng pwede na natin kunin is ZEP. And alam natin that ZEP is equals to REP plus JXEP. So, it is simply equal to ano si REP? So, REP referred to primary is quantity RP plus N
J? That would give us a value of 3 plus 3, which is 6, plus 30i. So shift star B. Hindi na po natin puputol-putulin na REP at saka JXEP kasi ang kailangan natin is as a whole. So para hindi na tayo mahirapan mag-shift star. Same po ba ang lumabas sa inyo? Same po. So kindly raise your hands if same ang lumabas sa inyo. Same po ba? Wala na yata. Naririnig pa po ba ako? Yes po. Okay. Parehas ng hand kung nakuha nga itong 6 plus 30i. Baka hindi na nadot sa calcu ha. Ay kayo ang mahihirapan. So, kahit po tayo online class as much as possible, ay pumindot sa calcu at magsulat. Okay? So, since nakuha na natin si ZEP, ang isusunod naman natin ay ano? Okay, pwede naman pong ibaba ang hands. So, since yan, nakuha na natin si ZEP, pwede na natin siya isolve. So, we could say that VP the primary voltage to pero since ang ginamit natin dito is 240, ibig sabihin ang VS talaga natin dito or the actual value of VS would be 240. So we could say that it is simply equal to 10 times VS natin na 240. Anong angle? Bar angle, 0. Plus A natin, alpha A at alpha B. So A times alpha B ano pong lumabas? Parang may mali sa ating solution. Wait lang ha. Tama. VP over VS, then S over VP. Tama. But parang mali siyang final answer. Tama ang solution, mali ang final answer. 6 plus 30i. So, ang VS natin ay 240.
bar angle, negative, cosine, or cosine, 0.8. Ano lumabas sa inyo? Tama pala. 2496.4475. So, ibig sabihin, our VP is equals to 2496.4475 volts. Sabihin na solve natin siya, referred to primary. Okay. May tanong po ba or clarification bago po tayo mag-proceed sa secondary? Sir, yung ingat di nakasama. Hindi, pwede naman pong kasi rectangular form na 2495. Hindi ko po tatamaan yun. So, pwede rin dito ang sagot ay 2495 plus 85i. Tama din yan. Tama din po yung 2496.4475. Bar angle 1.9512. Volts, pwede din po. Much better po yung kasama na syempre yung bar angle. Saan lang hindi sinasama ang bar angle? Sa power. Okay? Real, apparent, at reactive. Ha? Ay baka mamaya may makita akong real power din ay may bar angle. Ay hindi po yun kasama. Okay? Any questions? Clarifications? Nagets po ba? So, sakto lang pala tayo sa isang Google Meet. Yan, referred naman to secondary. So, ibig sabihin, pag referred to secondary, same lang po yung given, iibahin lang natin yung approach sa pagkuha ng final answer. So, based on this problem, we are going to solve it, referred to secondary. So, sabihin natin, same lang din po yung magiging process natin katulad kanina. Siyempre, kailangan nating makuha si IS naman. So, para makuha natin si IS, it is simply equal to S over IS. Which is equal to 10 times 10 raised to 3 over 240. So, sabihin naman natin ngayon, baliktarin din natin. Ang gamitin nating reference is si current. So, this is bar angle 0. So, assume natin. So, ibig sabihin, ang ating magiging VS would be equal to 240 bar angle cosine, arc cosine 0.8. Yan. ZES. Oh, 3 over 10 square
plus 0.03 plus j 15 over 10 squared plus 0.15. Ano po ang lalabas? Anyone? Medyo double time lang tayo sa pag-dot-dot. Since supposedly talaga kung tutusin, tatapatin ko kayo, target nating matapos ngayon ay 15 items. Para sa Sunday, 10 items. Para tapos yun, 25 items. 3 over 50 plus 3 over 10 ay. Sa fraction po, Pag po decimal po ay 0.06 plus j 0.3. 0, 3, ay, yan. So, shift store. Sige, shift store natin to ng B. Shift store natin to ng A. Sir, 0.3 po. Tama ba? 0.03 ay? 0.3. 0.3. 0.3 ay lang. Apo. Sunod. Is equals to VS plus ZES IS. So we could say that VP is equals to N quantity VS plus ZES IS. So we could say that it is equal to 10 times alpha A plus alpha B times C. One nine four five plus 1565 ay po. Sa ano? Ano na natin? Polar form. 669.8859. Phase angle 81.4264 po. Para magkaiba. Ay, 2496 po. 0.44. Angle 38.82. shape store B. Tapos ang bid, A. 0.06 plus 0.3i shift store B. B times C where B is C plus A times 10. Ano lumabas sa inyo? 669. 2496. Ano kayang mali kung iba? Try nyo lagyan ng ano,
Kailangan nyo lang ng primer. Sir, 2496 po ba? 2496. Ano ba ang sagot natin kanina? Yan, Hindi. 2496. See. Yan. Ang since hindi naman ibig sabihin, kung ang bar angle ni I Sir, lag po. dun sa problem na to, kasi nireference natin siya, assume natin na 0 si IS. Halimbawa, inassume nyo na si IS or yung bar angle ni IS 90. So, ibig sabihin, si VS magiging 90 plus arc cosine 0.8. Kasi, di ba dito sa una nating problem, dito sa una nating example, ang reference natin ay voltage. Ito ang current. Dito sa isang example natin, ang reference natin ay current, tapos voltage. Kasi kung tutuusin, halimbawa, inassume mo na si current ay naririto, automatic ang voltage mo ay dito. So ito magiging IP mo, halimbawa, or IS, ito ang iyong VP or VS. So ibig sabihin, yung reference natin dito, nakadepende pa din sa yung bar angle nyo, magiging depende pa rin dun sa inyong reference. Ano po yung mahalaga? Yung magnitude value. Pero sabi ko sa inyo, depende sa angle ng yan. Lagay 270 degrees. So, kumbaga, common lang kasi na ang reference natin ay 0. Pero hindi naman ibig sabihin na 0 ang common, ay yun lang ang tama. Nasa sa inyo pa rin yan. Since sabi nga natin, reference. Nag-assume lang tayo or nag-set lang tayo. Ano lang mahalaga? Yung phase angle, which is the angle between the voltage and the current. Okay? Question or clarification? May tanong po ba? Siguradong walang tanong? Okay. So, kung walang tanong, let us proceed sa next. Okay. So, a 10 kVA, 2,000 volts, for 2,400 volts, single-phase distribution transformer has a primary and secondary winding impedance of
5 plus 10, J10 and 0.2 plus J.45 respectively. Calculate the voltage across the secondary terminal at full load 0.8 power factor lagging when the primary supply with 2,000 volts. Speaking, yung problem na to ay yung sa supply. So, ngayon, para maiba, hindi ko yan isosolve based on equivalent circuit. So, solve natin yan using yung ating phasor diagram. Paano phasor diagram? Gagamitin natin yung ating sa conventional formula. So, let us try to solve it. So, given natin naman natin dito para makita nyo na kahit anong solution, pwede nyo siyang i-apply. This is medyo mas technical nga lang kumpara doon sa ginawa natin kanina. So, una, S is equals to 10 kVA. So, ang ating VP is equals to 2,000. Ating VS is equals to 400. Yung ating ZP is equals to 5 plus 10I and ZS is equals to 0.2 plus 0.45I. So, power factor So, paano natin isosolve? Sorry. So, let us assume secondary. Reference naman natin sa secondary. So, pag ni-reference natin sa secondary, so we could say that since ang hinahanap ay secondary terminal. So, i-reference natin sa secondary. So, kung reference sa secondary, we could say that ZES is equals to RS, which is 0.2 plus 0.5 over A, which is 5 square, plus J, 0.45 plus 10 over 5 square. Ano pong lalabas sa ZES? Kahit po in rectangular form na lang po muna.
0.4 plus 0.85i po. Okay. Plus ZPI. So, syempre, dahil nasa secondary tayo, ang gagamitin natin ay yung ating ES. So, ES is equals to VS plus ZSIS. Ano yung magiging problem natin dyan? Pag yan ang ginamit nating formula, maneneglect natin si primary. So, yung ZS natin dyan magiging ZES. Para hindi ma-neglect. Para maging equivalent value niya. So, we could say that ES is equals to VS plus ZSES. Ngayon, so, paano ang pasok niyan? Ano bang hinahanap? VS. So, we could say that VS is equals to ES minus ZES IS. And alam natin, diniscuss ko sa inyo last time, yung ating phasor diagram. So halimbawa nag-phasor tayo, dahil siya ay lagging, assume na uli natin. Okay, sige, sabihin natin ang reference nyo ay current. Or hindi, based on our problem last time, based dun sa phasor natin sa last meeting, ang ating reference doon ay VS. So, ibig sabihin, dahil laging narito si IS. Ibig sabihin, narito si ES. Yung tanda nyo, yung drawing natin ganyan, naaalala, yan, yan. Yung drawing natin ganyan. Okay. Sunod. Times IS. Ano bang IS nyo? Your IS, wala pa pala tayong IS. So let us solve IS. So IS is equals to S over VS. Siyempre, lagi nyo huwag kakalimutan si bar angle. So since based on our phasor, it is negative, arc cosine, 0.8. So IS is equals to 10 times 10 raised to 3 over 400 bar angle negative of arc cosine 0.8. Shift store A na natin, si IS. Ano lalabas kay IS? Twenty minus 15i po.
Negative 36.8699. Ship store A natin yan. Or 20 minus 15i. Okay. Ito, ship store B natin to. Ship store B natin to. Okay. So we could say VS is equals to ES bar angles X minus VS bar angle 0. Minus B times A. Tama? Which is equals to minus 57 over 10 plus 51 over 10 I. Nakuha din po ba yan? Parehis nga po ng hand kung sino nakakuha niya, volume yan. Yung beta times alpha, B times A. Okay pa ba ang everyone? Yes po. Okay. Nakuha din po ba to? Napindot ba sa CalQ? Parehis ng hand, nang nadudot ng CalQ, baka naman wala nang nadudot ha. Kasi kung wala nang nadudot, magdedire-diretso ako ng discuss. Hindi ko na kayo aantayin. Mas bibilis ang discussion. Kaso, paano naman yung nagsosolve? Kaya gusto ko makita if may nagsosolve ba. Nagigets po ba? O1 to O3? Parehis ng hand nang nakagets pa po ang aking ina-explain. Okay. So, wala pa sa kalahati, 87 kayo ha. Oh. The problem with no? $57 Ngayon, ang tanong lang naman kasi dyan, paano mo ngayon yan kukunin? Or, ba't parang may mali? Wait lang ha. Sir, sa akin po yan, 83 over 4 plus 11i. 83 over 4. Or kaya ay 20.75 plus 11i. Wait lang. 80 over 4 plus 11i po. 83 po, 83. 83 over 4 Yes po. plus 11i. Yes po.
Meron pa bang ibang sagot? Yan na ba? Okay. Sige. So, kung yan ang sagot, so 83/4 plus 11i. So, dito yan, 83/4. 11i. Ngayon, paano natin yan gagawin? So, rectangular form niya. Pag ganyan, tanda ko, diniscuss ko yan lalo sa O1. Ako naghawak sa inyo ng circuits 2 nung umpisa. Anong value niyang 400 bar angle X in rectangular form? Oh, na-draw natin. Ano ba ito? 400 bar angle X. Ano rectangular form niyan? Sino nakakaalala? Guys, 80 plus kayo mahigit. Parang wala na akong makausap na iilan na nakakausap ko. Yun kasi yung ano, yung sa cosine 400, Okay. So, 400 cosine cosine x plus X sa imaginary. J 400 sin x. yan. Minus X minus 83/4 plus 400 sin X minus 11i. Ay, 11 na lang kasi yun na nga yung I natin. Minus 11 na. Nagigets po kung paano nangyari yon? Nagigets po ba? Yes po, pinagsama lang po yung like. Okay. So, ang ginawa natin, so yung 400, yung ating polar form, ginawa natin rectangular form. Pag minus, so pwede natin siyang i-distribute. Ngayon, pag ba sinabi nating VS bar angle 0, nasaan siya? Si VS bar angle 0, nasaan siya? Saan siya naglalay? X-axis po. X-axis. And pag sa X-axis siya naglalay, ano yung magiging value natin ng ating calculation dito? Alin yung magzi-zero pag ang ating X-axis naglalay sa X-axis? Alin na magzi-zero? Yung alin po? Yung imaginary o yung reactance part. So, ibig sabihin, kasi ang ating VS ay naririto, automatic wala siyang Y component or imaginary component. So, ibig sabihin, dapat yun ay 0. So, we could say that 0 is equal to 400 sin X minus 11. Nagagets po.
X arc sine x pala. Dito pala yan. X is equals to arc sine 11 over 400. Ano magiging value mo ng arc sine 11 over 400? One point 5758%. Akala ko nagti-TikTok live na naman ako. Nawala na pala ng internet. Visible na po ba uli ang screen ko? Yes po, sir. So, anong value ng X? 1.5758. Ay. Ano po lumabas? RVS is equals to
Pa ba ako? Sir, 379 po. 379.0987 po. Nine point zero what? 0987 po. 987 volts. So, yung ganyang solution, pwede rin nyo po yung i-apply dun sa problem natin sa number 6. So, kayo na lang po ang mag-try. So, yung solution natin sa number 6 kanina, pwede rin po natin gawing application yan dito sa number 7. Kaya ako pinakita parehas para kung ano ba nang gamitin nyo, maunawaan nyo na you would come up with the same answer. Medyo mas complicated lang itong solution na to. Pero ang problem kasi, hindi sa lahat ng pagkakataon, solvable siya using equivalent circuit directly. Okay? So, depende at depende pa din po sa problem. Question or clarification? Tanong? Sigurado, ha? So, if there are no further questions, let us proceed to our next example. Number 8. A single-phase transformer rated at 75 kVA, so S is equals to A. We're going to use with the secondary terminal short circuited. So ibig sabihin, if we're going to draw the circuit diagram here, ito daw ang isinord. And 440 volt is impressed on the primary. So this is 440. Which draws rated current and 1,125 watts. So, ibig sabihin ng kanyang power is equals to 1,125 watts. So, una sa lahat, nasaan po dito si high side at si low side? Sino nakakaalala? Short circuit test. Sinong iso-short? Si low side, si high side. Low side po. Low side. Okay, correct. So this is the low side, this is the high side. So ibig sabihin, since tapos, limot na agad. Short circuit. Short circuit test is what? Copper or core loss? Copper po. Ayun. TCU. Sir, naglag-lang po kayo kanina. So ngayon, anong hinahanap? Ang hinahanap ay percent impedance. Ano ba si percent impedance? It is the ZPU or the per unit impedance. So babalikan natin si formula natin kay short circuit test. Sabi natin dito,
in a short circuit test, we could get R equivalent. Si R equivalent is the short power over ISC. Pwede yun. Pero bakit ka pa dadaan kay RE or the resistance equivalent if you could go directly kay ZE, which is equals to VSC over ISC. So ano bang VSC natin? Our over the ibig sabihin, ito ang inyong supply or VP. Ito, yan yung nakuha nyo lang, short circuit voltage. Ngayon, ibig sabihin this is equal to 75,000 over 8,000. Because ISC, which is equals to IP dito sa figure na to, is simply equal to S over VP. Kasi nasa primary side tayo. So this is technically ZEP. Pero pag yun ay nabaligtad at ang sinort mo ay primary at ang naka-short ay primary at ang high side mo ay nasa secondary, magiging ZES yan. But in this problem, nasa primary po tayo. So this is ZEP. So we could say that it is simply equal to what? 440 over 75 times 10 raised to 3 over 8,000. Ano pong lalabas? Our ZEP is simply equal to what? Yes po, 46.9333. At alam natin ating impedance, alam natin that ibig sabihin, makukuha na natin si ZPU, which is equals to IP ZEP over BP o yung V-rated, which is equals to anong IP natin? 75,000 over 8,000 times 46.9333
over 8,000. Ano pong lalabas? Siyempre dahil ang hinanap ay percentage impedance, ibig sabihin kailangan mo pang i-multiply sa 100. So our percent impedance or yung ating per unit impedance is what? So it is simply equal to 75 times 10 raised to 3 over 8,000 times 46.93333 all over 8,000 times 100. Kung lalabas na value, dito pa ba everyone? 10.5% po. Ano pa? 5.5? 5% po. Formula. Or the ano ba ang ating equals to ano? Times 100 pa pala ito kasi percent ang hinahanap. Ano lalabas? Pag ganyang ZPU na direct? Ganon din po, sir. 5.5. 0.5%. So anong lesson dito? Kung hindi nyo tanda yung direct formula ng ZPU, dadaan pa kayo kay ZEP, dadaan pa kayo doon. Unlike pagtanda nyo yung formula, diretso na kayong short circuit voltage over V-rated. Si V-rated po, nakadepende kung sino ang naka-supply. Since the problem natin ang ating supply dito ay 8,000 sa primary at ang naka-short is si secondary, ibig sabihin, ito ay 8,000. Pero pag nabaligtad at si secondary ang naka-supply at si primary ang shorted, ibig sabihin ang denominator mo dito ay 240. Okay? Nakadepende kung sino ang iso-short. But always remember, pag short circuit test, laging ang sino-short is si low voltage. So kahit nga hindi sinabi kung nasan si primary at si secondary, kahit hindi sinabi si high side at si low side, automatic ang iso-short mo dyan is si low voltage. Ibig sabihin ng inyong voltage dito is alin? Yung inyong primary. Kasi naka-short si secondary or naka-short si low voltage. Automatic ang gagamitin mo dito is si high voltage. Okay? Ulitin ko, sa short circuit test, kaya ginamit dito si high voltage para sa per unit. Voltage. Tanong po ba so if there are no
So, let us proceed to our next example. A short circuit test performed upon a 10 kVA. So, S is equals to 10 kVA. 2,300, 230 volts. So, ibig sabihin dito is our VP is equals to 2,300 and our VS is equals to 230. Transformer. Following result. Our short circuit voltage or our VSC is equals to 137 volts. And our short circuit power or the short circuit test power is 192 watts. And our short circuit current or ISC is equals to 4.34 ampere. Calculate the primary terms of the reactance of the transformer. So, ang hinahanap dito ay XP. And sabi natin, pag short circuit test, we could get the equivalent circuit. Paano natin kukunin si equivalent circuit? So, since ang naka-short dito ay, sino naka-short kaya dito? So, naka-short dito ay si secondary, since siya yung mas mababa. So, ibig sabihin, kung naka-short si secondary, talaga makukuha yung value dyan is with regards sa primary. So, ang hinahanap ay sino? Si reactance. So, paano natin makukuha si ISC? Minus of quantity VSC. Anong VSC mo? 137 over ISC na 4.34 squared minus REP, which is the quantity of 192 over 4.34 squared, close quantity squared. Ano po ang magiging value ng inyong XP? 29.8757 po. 29.8757. Correct. So this is in reactance, XEP, so this is in ohms. Huwag kakalimutan pala mga unit ha, pag nagpa-final answer. Okay? Question or clarification? Rating. Ulit. A single phase 25 kVA 4,800 to 240 volt transformer was given a short circuit test with the secondary terminal short circuit
93.75 volts was applied on the primary so that the ammeter reads the current of ammeter reads the rated current and wattmeter reads 162.74 watts at all on the primary side. So for the percentage resistance of the transformer. Okay? So for a while, so let us solve this formula. So unahin muna natin given. So ang given natin is S is equals to 25 kVA. Our VP is equals to 4,800. Our VS is equals to 240 volts. Ngayon, nag-short circuit tayo. Ang VSC natin is equals to 93.75 volts. Our PSC is equals to 162.74 watts. Ating pwede nyo sa PSC. So let us try to solve it using yung ating sa REP. So kung REP ang pinag-uusapan natin dito, so we are going to get the equivalent circuit of yung ating RE. Where REP is equals to PSC over ISC squared. The problem with this question is wala tayong ISC. But alam natin that ISC is equivalent to IP. So we could say that IP is equals to ang ating S, which is 25 times 10 raised to 3 over VP, which is 4,800. Yan yung inyong magiging IP. So, pag ginakuha mo na yung IP mo, anong lalabas? For a while.
So, anong sunod natin gagawin dyan? Nakuha na natin sa IP, makukuha natin si RP. Where REP is equals to PSC, which is 162.74 over kung lalabas. So, REP, 31.246. 31.24. 31 31.46. 246 24608. Ship store B. Sir, hindi Yes po po. ba naka-squared yung A po? Ay, thank you. A squared ito. A squared. Yung pa din ba lalabas? Ang lumabas mo ay 5.9992. Ayun, 5.992. Kasi tama. Okay. So, ship store B. Kasi yan ay PSC. So, ba? Okay. Yung inyong tama. Sunod natin yung REP. So, REP is PSC over ISC squared or PSC over IP. Tama. Tapos, ang formula natin ng RPU ay IP REP over VP. Tama? Ibig sabihin, ang magiging value natin dito is IP RPU is equals to IP REP over VP, which is equals to B times A over 4,800 times 100. Ano pong lalabas? Ay. Zero 0.6510% po. Zero?
masyadong mababa. Parang ang baba naman yun masyado. Try natin ang ibang formula. PSC natin. It's 162.74. Tama. Ano pa yung isang formula nito? If naaalala ang per unit. Ano pa yung isang formula? Sino nakakaalala? Ano pa isang formula yung mas maigsi? Yung sa base po, Yung yung gumagamit ng may base, actual over base. actual over base. SC over V rate. PSC over VA rating. Siyempre, times mo sa 100, which is equals to, anong PSC mo? 162.74 all over the VA rating of 25 times 10 raised to 3. 10 times 100. What would be that? Same po ba? Zero point. Same po ba lumabas? Same po. 0.6510%. So, ibig sabihin, tama po yung solution natin. Since kahit bali-balik ta rin po, iisa yung lumalabas na answer. Okay? Question or clarification? May tanong? Sir, kapag po Yes po. ng question po, pwede pong diretso na sa sa formula po pag natatandaan, yung direct sub na po. REP over isa lang naman ang pagtatal kung tama yung question, clarification. Nadong walang tanong, ha? So, if there are no further question or clarification, let us proceed sa next. So, sana nakikita nyo na, kaya ako pinakikita ng iba't ibang solution, ha? Kasi, dyan nyo marirealize na talagang kahit pagbalik-balik na rin po yan, ay iisa yung magiging final answer. Guys, I just would like to tell you na yung binibigay ko mga example, kung gusto nyo mag-aral ay nasa 1,001. Okay. So, kaya ko yung binigay na nasa 1,001 is because para diyan kukunin yung sample problem. Kasi pag ako nagbigay ng sample problem, mauubos na ang tanong ko. So, the problem with 1,001, there are problems na mali ang solution. Mali ang final answer. Katulad nitong yung problem na yan, mali po ang sagot niyan sa 1,001.
Okay? So, hindi po sa lahat din ng pagkakataon tama ang libro. Kahit sa ibang libro, may mga instances na mali ang sagot. So, paano nyo malalaman if tama or mali yung sagot? You're going to test or you were going to solve it in an alternate solution. If lumabas siya sa alternate solution, ibig sabihin, sure na agad kayo or you have the assurance sa tama yung sagot nyo. If halimbawa, sa dalawang solution, yung isa'y magkaiba doon sa isa, ibig sabihin, there is a discrepancy or there is a problem or something is wrong with one of your solution or both of the solution. Okay? So, lagi nyo po yung tatandaan. Wag pong kung ano yung nakita, ay yun sa libro. Mapa 1,001. Merong shorter. The following data were obtained when a short circuit test was performed upon a 100 kVA, 2,400, 240 volt distribution transformer. The short circuit test is voltage is 72 volt, short circuit current is 41.6, and the short circuit power or the copper loss is 1,180. So all instruments are on the high side during the short circuit test. Calculate the equivalent resistance of the transformer. So let us, so S is equals to 100 kVA. Sunod natin is P is equals to, VP is equals to 2,400. VS is equals to 240. VSC is equals to 72. ISC is equals to 41.6. And PSC is equals to 1180. Anong hinahanap? Equivalent resistance or RE. And based on our formula, RE is simply equal to what? Ano nga ba? Equivalent resistance and reactance pala. So, RE and XE. So, this is of ohms. Chip store A. Kaya na kailangan mo yung XE. Wala naman direct formula ni XE. But we could say that XE is equals to the square root of, chip store A muna yan, ZE squared minus RE squared. So it is simply equal to the square root of ZE. Ano ba si ZE? VSC over ISC. So this is equal to 72 over 41.6 squared minus A squared. So square root of quantity 72 over 41.6 squared minus A squared.
That would give us a value of what? 1.5908. Oops. So gamit na gamit po yan PSA. Kung ayaw nyo magiging gagamit kayo ng okay? Naririnig pa ba ako ng everyone? Buhay pa ba? Yes Sige po. na. O konti na, 84 na kayo. Eh kayo tatlong section, dapat kayo 120 plus. Hindi 40 ang namayapa na. Ay, 120 ko lang 120 eh. May siya. Panalangin nyo na lamang na maintindihan ng inyong mga nawalang kaklase ngayong araw na ito. So, if there are no further question, let us proceed to the next example. Number 12. Okay. For number 12, yan. May ano na tayo, impedance. A 13.8 kilovolt five. So, okay. A short circuit test was performed on a 20 kVA 2,200 volt single phase transformer with the secondary winding short circuited. No, itong short diameter. Short circuited. Ito yung ganito. Short circuited. Full load current flows. So, full load. Full load current flows in the primary winding with 100 volts applied on it. The wattmeter connected in the primary reads 300 watts. Determine the terminal voltage on the full load on full load unity power factor. So ibig sabihin unity power factor, the angle between the voltage and the current is the same. So wala pong pinagkaiba yung angle ni voltage at ni current since it is in unity power factor. So if we're going to solve this, ano bang hinihingi? Terminal voltage. Okay. So,
Let us solve. So, alam natin that ISC, so given muna natin, VP is equals to VS yung watts. So, ibig sabihin, ay ang ating VS. So, sa load E. So, ang hinahanap ay VS. So, given this problem, syempre, una nating makukuha dyan ay yung ating N. N is equals to VP over VS, which is equals to 2,000 over 200, which is equals to 10. Sunod, makukuha natin si IP. IP is equals to S over VP, which is equals to 20 times 10 raised to 3 over 2. Yung ating secondary. So, hindi ba natin siya pwedeng galawin? So, ibig sabihin, dadaan talaga tayo sa primary. So, kung dadaan tayo sa primary, kailangan natin si equivalent circuit. So, ibig sabihin, una natin is REP, where REP is simply equal to PSC over IP. Okay? So, this is equal to 300 over 10 squared, IP squared, which is equals to 3 ohms. Siyempre, makukuha rin natin si ZEP. Lagi naman yun na lang magka-partner na lang kukuha. So, ZEP is simply equal to VSC. Give us a 10. Is equals to the square root of ZEP minus REP squared. Bakit po natin kailangan padaanin dito? Ito ang madalas na kinakalituhan ng iba. Sir, nakuha ko na naman si ZEP. Ba't kailangan ko pang kunin si REP at si XEP? Reminder, ang nakuha nating ZEP dito is magnitude. Ang nakuha nating
REP dito is magnitude. And alam natin that when we are solving a circuit, ang kailangan natin is the whole value. Yung magnitude kasama yung angle or the real and imaginary component. So, ibig sabihin dito, we could say that XEP is equals to the square root of 10 squared minus 3 squared, which is equals to the square root of 91, which is equals to 9.53. So, we could say that square root of 91. So, pwede natin itong i-shift store A. So, we could say that the actual value of ZEP is equals to 3 plus AI. Shift store B. So, yan ang talagang actual value ng ating complex number. Okay? So, Z is simply equal to 3 plus ZI. Okay? So, this is shift store B. To prime 'Sir, may problema po tayo. Nakuha po natin si ZEP, pero pangkulang na doon, ZEP. Tama pala, nakuha pa na natin si IP, may VP din tayo. So, ibig sabihin, pwede natin itong isolve. So, we could say that VS is equals to VP minus ZEP IP over, hindi pa na ito AVS, NVS. Sorry, nasanay sa kompre. And A kasi ang gamit namin sa kompre. So, dito, we could now substitute value of VS. So, VS is simply equal to VP. Ano bang VP mo? Your VP is simply equal to 2,000 minus ZEP, which is alpha B, minus IP, which is times 10 all over 10. $2,000 minus, huwag kakalimutan ng parenthesis ha, to parang may mali. Double check natin ha, baka may mali. So, nakuha natin si ZEP. Siyempre, meron tayo BP, meron tayong PS. Terminal voltage.
Determine the terminal voltage on full load unity. So, ibig sabihin dapat yung bar angle nila ay same. With this problem kasi, ito si VS. So, our VP should be safe sa IP. Okay. Wait lang guys, parang may mali. Hindi ko alam minsan, ito po kasi yung problem pag mayroon tayong reference na libro, minsan nag-overtake ang set if ang tama ga ay ako or ang libro. Iba kasi yung lumabas na sagot sa libro. And I am trying to troubleshoot if with another solution since dito ay ang lumabas ay 196. To be exact, based on my solving is 196.772 4. So medyo nag-overtake ang person if sino ang tama. Let us try to double check. So ZEP to kasi nasa second nasa primary. 300 ampere
supply natin. So, kung supply mo dito, ito, magiging enable naman. Yun yung magiging VP mo. So, VP minus this form. This. Tama siya. Hindi zero. So, big sabihin. Ito. At may angle to. So, kung angle ko ito. So, big sabihin papasok yun. Ito. Kasi may dapat bar angle na ito lang kasi yung ating VP. Tsaka yung ating I1. Kaya I1 is not this 10. So, 50 minus 10. So, oh my God. B times 10. A. 2,000 minus. Sige, ganito. So, I'll be solving this based on yung formula sa libro. But we'll see if alin yung mali. So, I'll be discussing it next meeting. So, para dun sa solution sa kabila, same lang naman. Nakuha niya yung alin? Nakuha niya yung ZEP. So, ang ginamit kasi niyang formula dito sa libro is yung ating general formula which is VP is equals to EP plus ZEP IP. Ito po yung sa practical transfer.